Eh sir, wala na po nabalik. Kinatok lang po namin to, nag-lock po lang po yung yung swing valve, check valve niya. Dito naman sir, ang mga i-maintain nyo po dito para mapapabuhay niya, yung pressure po nitong pressure tank. Tapos ito po, yung pressure switch natin. Ito naman pong pressure switch, hanggat okay pa po, wala naman pong kailangan palitan dyan. Ito lang po yung i-maintain, yung hangin po nito. Isa po yun. Sa pag-aano po niyan, close nyo lang po ito. Tapos patayin nyo po yung breaker. Tapos patayin nyo po yung bypass. Tapos i-release nyo po yung pressure dito. Hanggang mawala na po yung pressure niya o yung tubig. Po, ihina po yan. Tapos babagsak na po yung pressure dito. Ang pag-check po ng hangin yan sir, dapat po to 25 pataas. Pag mga 25 pababa po, bubomba nyo na po siya ulit. Mga check nyo po to mga every 6 months po. Para po yung goma niya dito tumagal. Kasi po pag overexpanded po yung goma niya, puro tubig po yung papasok. Lobong-lobo po yung goma niya doon, na-stretch siya, kaya baka po magka problema to, pumutok yung goma niya sa loob. Ito po pag-check sir, may pito po yan dyan. Tatanggalin nyo lang po yung takip. Tapos yan po, gigauge nyo po siya. Yan po. Yan po, kinargahan po namin ng 25. Due time po sir, mga after 6 months, papalo na po yan ng mga 20, 18, ganun po. Bomba nyo lang po siya hanggang 25. Nasa pito na yon. Yun po yung maintenance nung preventive maintenance nitong bladder tank. Dito naman po, sa pagpapalit ng pressure switch, ganun din po kung ano yung mga pinatay nyo kanina. Tapos pag release ng pressure, hindi po yung gagawin nyo. Pag wala na pong pressure, bubuksan po niya sa ibabaw. Yan, sige, diba? Yan, matatanggal na po itong takip. Yan po, nakasabit din po yan sa likod. Yan, so nakasabit po, igaganon po siya. Shoot muna doon sa clip. Tapos po ipe-press down to, tapos higpitan to. Ganun po yung pagtatanggal tsaka pagbabalik. Yung sir, kung kailangan talagang palitan, tapos po gusto nyo kayo magpalit, tanggalin nyo lang po itong tornilyo na 4. Ito pong dalawa po para po yun sa motor, sa taas. Ito naman pong dalawa nasa baba, galing naman po yun dito sa line. So tatanggalin nyo lang po yan. Tinatanggal nyo na po, luwagan nyo lang po dito para maugot nyo yung wire. Tapos ito po, luluwagan din po ito. Pag ganun po. Tapos pagbabalik po, ito naman po, bago na po ito, ipitan nyo lang po ito. Hawakan nyo lang po ito, tapos ipitan nyo po itong anong to. May thread po kasi ito eh. Tapos pag kumapit na po siya dyan, balik nyo lang po yung 4 na wire. Yung galing ng motor, tsaka galing po ng line 1, line 2. Ito po, madali naman po itong hanapin. Ito po yung galing ng line. Doon po siya sa dalawang baba. Ito po yung galing ng motor. Doon naman po siya sa dalawang taas. Tapos unti-unti nyo lang po ito, isagad nyo po ito nakataas. Tapos ito po, higpitan nyo po ito hanggang sa desired yung pressure. Tapos pagkakabit naman po, pag okay na po, natono nyo na, yun, sabit nyo lang po siya dun sa clip nya doon sa likod. Tapos po, higpitan nyo po yung dito, naglag. Yan po, higpitan nyo lang po yan. Yan po yung pinakalock niya sa ibabaw.
Tapos buhayin nyo na po siya. Bypass. Ito po. Kung di pa po kayo satisfied sa pressure, mababa pa siya ng 3.5. Pwede nyo pa pong i-adjust doon sa nut na malaki. Yung sa maliit naman po, kailangan nakatodo yun sa taas. So, yun lang naman po yung maintain dyan. Yung pressure switch po talaga na wear enter din po talaga yun. Ito naman po, kailangan nyo lang maintain yung hangin para po tumagal siya lalo. Tapos yung float valve sir, yun. Kapag nasisira na siya o naglalak na, yun, kailangan nyo rin po yung palitan.